re-echo what our secretary has earlier mentioned in the press conference that he had earlier, and he said that he will be coordinating with Secretary Gadon within the day. So we will have to wait for whatever conversation that he will have, or the result of the conversation that he will have with Secretary Gadon. But on the part of the DSWD, ongoing po yung pagpapatupad ng mga programs and services that aim to reduce poverty. Yan po ang sagot ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa pahayag ni Presidential Anti-Poverty Czar Larry Gadon na haka-haka lang ang kahirapan. Sa programang Brunch ng One News, sinabi rin ni ASEC Dumlao na base sa kanilang ipinatutupad na mga programa, kinikilala nila na nag-e-exist ang kahirapan taliwas sa sinabi ni Gadon. Para pag-usapan yan, muli, makakasama natin DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng susubaybayan ng iyong programa. ASEC, pag-usapan nga po natin itong kahulugan ng kahirapan. Paano ba masasabing mahirap ang isang individual o pamilya? Well, Ms. Cheryl, of course, merong mga indicators at mga methods na ginagamit yung ating Philippine Statistics Authority, no, na siya rin naman naging basehan ng DSWD when we did yung listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. And based nga po doon sa listahanan 2019, meron po tayong mga mahigit 5 million po na mga households na itinuturing natin na below poverty line. Ibig sabihin po, yung pong kanila pong income ay below nga po yung threshold at sila ay naka-qualify at in fact nagiging eligible nga po doon sa mga iba't ibang mga poverty reduction programs na ipinapatupad po ng ating ahensya. Kagaya nga po dyan, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Opo, sabi nyo nga po, may mga indicators. Ano po ang ilan sa mga indicators na masasabi pong mahirap ang isang pamilya or individual? Well, Michelle, batay po kasi doon sa ginagamit ng National Household Targeting System for Poverty Reduction, merong mga tinitignan po kung ilan po, ano ang komposisyon ng isang pamilya, magkano po ang kinikita nila, kung meron po mga may trabaho sa kanilang mga miyembro, ilan po yung mga anak, kung sila rin po ba ay nag-aaral, nakapagtapos sa pag-aaral. Gayon din po, may mga observable indicators na tinitignan, kagaya po nung saan po gawa yung kanila pong bahay, ano pong struktura. Gayon din po kung meron silang mga kagamitan sa bahay. And then of course, yan din po ikinukumpara rin naman doon sa Family and Income Expenditure Survey na isinasagawa rin po, ginagamit din po ng ibang ahensya ng pamahalaan. ASEC, nabanggit nyo po sa programang Brunch ng One News na kakausapin po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian si Anti-Poverty Czar Larry Gadon tungkol nga po dito sa kanyang naging pahayag. Kailan ho ito mangyayari or nangyari na ho ba yung pag-uusap? Well, Ms. Sheryl, ang nabanggit kanina po ni Secretary ay he will reach out to Secretary Gadon para po ma-contextualize, para mas maintindihan po ni Secretary Rex kung ano po ba yung exact na nabanggit ni Secretary Gadon and ano po yung context nga po ng pagkakasabi ng statement. At present, Ms. Sheryl, wala pa po tayong informasyon kung nakapag-uusap na po sila, but soon as we get information, we will share naman po. And ano-ano pa rin po yung mga patuloy na programa ng DSWD para po sa poverty reduction? Well, isa po dyan, Cheryl, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. It's an investment in the human capital, particularly in the education and health of the children beneficiaries. Meron pong mga conditions na kinakailangan pong i-comply yung ating mga beneficiaries. Ang overall objective niyan, of course, is to break the intergenerational cycle of poverty. Gayon din po, well, in that particular program, nasa mahigit 4 million po, 4.4 yung ating target beneficiaries based on the 2024 GAA. Gayon din po, meron din tayong
food stamp program, yung Wanglang Gutom 2027, na ang objective naman po natin, of course, is to address malnutrition and, of course, food insecurity. Ang kabilang po sa programa na yan ay yung mga 1 million households na nasa bottom ng ating population at ikinoconsider po natin as food poor. So ilan lamang po yan doon sa mga programa na ipinapatupad natin. Of course, nandyan din po yung Sustainable Livelihood Program and the other programs and services that we are implementing, such as the AIC and the ASAP program. Kisingit na rin po namin yung kumakalat ngayon sa social media tungkol dito naman sa educational assistance daw ng DSWD sa lahat po ng estudyante. Totoo ba ito? Well, Ms. Cheryl, kung matatandaan, tayo nakapagpatid ng impormasyon regarding sa Tarabasa program. Ito yung recalibrated educational assistance ng DSWD. Ito pong recalibrated educational assistance natin. Tine-train natin ang ating mga college students, particularly those nakabilang sa may hirap na sektor at nag-aaral sa state colleges and universities. Sila ay kinakapacitate po natin at the same time providing temporary income because we are making use of the cash for work modality. Sila po ay nakakapacitate to become mentors, tutors, para sa mga batang enrolled in elementary na hirap pong magbasa. So, yun po yung ating isinasagawa na educational assistance. Umabot na po sa 4.5 million individuals ang naapektuhan din po ng El Nino. Kumusta po ang pamamahagi natin ng assistance? Ms. Cheryl, tuloy-tuloy po yung ating pamamahagi ng assistance, particularly through the provision of family food packs. In fact, as of May 18, nakapagpahatid na po tayo ng mahigit 372 million pesos worth of humanitarian assistance na binubuo, of course, ng ating mga family food packs. Yan ay napamahagi na natin sa iba't ibang region sa ating bansa. At patuloy pa din naman po ang pagbibigay natin ng augmentation sa mga local government units who have submitted their request for food provision or through a provision of family food packs. So sa kasalukuyan ni Cheryl, nasa mahigit 3.2 billion pesos pa po ang ating standby funds and ang ating mga food and non-food items. At ito po ay nakahanda po tayo na magpahatid ng karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalaan para matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga constituents who have been affected by El Nino. Marami pong salamat, Irene Dumlao ng DSWD. Magandang tanghali po.